At dahil nga hindi ako nakokontento sa puro kain lang ang ginagawa, tulog, hinga, trabaho at pasayaw-sayaw sa TikTok, kaya naisipan naming mag half day lang at gumala. Ewan ko ba, biglang pumasok sa isip ko nung umaga na may gusto akong puntahan at eto ang nag-register sa isip ko. Nakita namin to nung minsang nadaan kami dito nang papunta sana kami sa talon ni Eva sa DRT. Umaambo noon at hapon na kaya hindi rin naman kami natuloy. Sabi ko noon nung natanaw ko to sa malayo na isang araw ay aakyatin namin yan pero hindi ko pa alam kung kailan. Nagtaka lang din ako nung una ko tong nakita na bakit tatlo yung magkakaparehong rebulto. Ano kaya ang meaning at sinisimbolize niyan? Out of curiosity ay nagbasa-basa ako ng mga article tungkol dito at nalaman kong na-feature na din pala sa KMJS to mga 3 years ago. Pero bago ang lahat, ipapakita ko sa inyo kung saan kami dumaan. Andito na tayo sa highway ng San Rafael, Bulacan. Na kung meron ngang bata, na happy dyan. Minsan lang naman lumabas ng bahay yan. Minsan lang daw pero palaging papunta sa galaan. Dahil sa grabe lang hindi ko kami halos ko nang nagdala na ako. Ang biyahe nga pala namin ay diretso ng San Miguel. Ayan, i-welcome tayo ng historical at iconic na arko na may angel sa ibabaw na si San Miguel Arcangel. Familiar, no? O eto, meron bang isa? Eto yung palatandaan namin kung saan kami liliko papunta ng Sibul. Mula sa nilikuan natin sa kanto ng Camias, mga 14 kilometers pa ang layo sa ating destination. Medyo mahaba-haba pang paglalakbay ang magaganap pero may enjoy mo naman ang biyahe dahil makakakita ka ng mga gandang view sa daan. Diretso lang hanggang marating nyo ang pamilihang barangay ng Sibul Springs na hindi ko na na-videohan. Then hanapin nyo lang ang daan papunta dito sa Sibul Elementary School. Sa unahan ng eskwelahan may likuan pa kaliwa. Medyo pababa yun pero yun na yung way papunta sa grotto. Ito rin yung isa pang daan papunta ng DRT Bulacan. At kapag narating nyo na yung tulay na to, ibig sabihin malapit na. Ganda rin ang view dito at pwede pang maligo sa ilog. Mga ilang sandali pa ay narating na nga namin ang grotto ng 15 Mysteries o Our Lady of Grace. Matatagpuan dito sa Burol ng Sitio Malapad na Parang, Barangay Sibul, Bayan ng San Miguel, lalawigan ng Bulacan. Ayon nga sa aking napanood, itinayo daw ito dahil sa isang aparisyon. Kasama rin sa dinarayo yung isang manghihilot. May mga nagpatunay na rin na gumaling daw sila sa kanilang karamdaman after nilang pumunta dito. Ang pagiging isang manghihilot o healer ay calling din talaga ng nasa itaas. Kailangan lang tanggapin at embrace dahil yan ay gift na pwedeng ibahagi sa iba bilang serbisyo. Nilikha tayo ng Diyos para sa iba at ganun din naman sila. Kailangan naman nating akyatin ang hagdan na may mahigit 100 steps para makita ng malapitan ang naglalakihang imahe ng Holy Trinity o tatlong persona ng Diyos na may taas na 36 feet na sumisimbolo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yung puti ang simbolo ng kalinisan at mata na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Yung pula naman ang symbol of God's love and mercy. Ang dilaw naman na may dove ay sumisimbolo sa kapayapaan at sagisag din ng apoy o ilaw na nagiging tanglaw at gabay ng mga tao sa kanilang buhay. Ang Trinidad ay itinuturing na isang katuruan at sagradong misteryo ng pananampalataya ng ilang mga Kristiyano. Subalit hindi lahat ay naniniwala sa doktrinang ito. Iba-iba man tayo ng paniniwala, hindi naman ito rason para mawalan tayo ng respeto sa isa't isa. Madalas ang ating paniniwala ay naipasa lamang din ng ating mga ancestors, generation to generation. At kung meron ka pang alinlangan sa mga kaisipan o kaalaman na naipasa lamang sa'yo, meron kang freedom na alamin o hanapin ang katotohanan na hindi kailangang mang-judge ng iba sa kanilang paniniwala. Maging bukas lamang ang ating isip na marami pa tayong hindi alam sa mundo at hindi lahat ng alam natin ay totoo.